Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1441. Ganun ba? Buti naman. Nang marinig ang magandang balitang ito, bahagyang tumango si Nolan Xinghui. Sina Nolan Bing at Nolan Jia ang pinakanamumukod tanging mga henyo ng Shadow Fox Clan. Nakapasok na sila sa Rebirth Realm pagkatapos mag-cultivate ng wala pang 1,000 taon. Sila ang magiging mga haligi ng Nolan Clan sa hinaharap. Mahigit 20 taon na ang nakararaan, nag-away ang Xuanming Duo Demons at Mo Xiaoyi dahil sa tinatawag na Life and Death Plate. Pareho silang nasugatan at muling nagkatawang tao. Walang nakakaalam kung sino ang umalis sa Life and Death Plate. May isang bangkay sa tabi nito, ngunit ito ay naagna sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, ang Life and Death Plate ay maaari pa ring muling magkatawang tao ng 3 tao. Sina Nolan Bing, Nolan Jia, at Mo Xiaoyi ay nagkataong nakilala ito at aksidenteng na-trigger ang Life and Death Plate. Sa huli, si Mo Xiaoyi ay unang muling nagkatawang tao, at ang Xuanming Duo Demons ay muling nagkatawang tao pagkatapos ng ilang araw. Ang reincarnation ay isang napaka-misteryosong bagay. Kahit na gusto ng isang eksperto sa Samsara Realm na muling magkatawang tao, hindi siya maipanganak kaagad. Karaniwan, gumagala siya sa pagitan ng langit at lupa. Maaaring ito ay 1 araw, 10 taon, 100 taon, 1,000 taon, o kahit 10,000 taon. Sa makatuwid, nagkaroon ng agwat sa edad sa pagitan ng Young Master ng Bloodcloth Sect, si Nolan Bing, at Nolan Jia mula sa Northern Heavens Academy. Bago muling magkatawang tao, itinago ni Nolan Bing at Nolan Jia ang Life and Death Plate at naglatag ng porma sayon upang maiwasan ang pagkabulok ng kanilang mga katawan. Sa pagkakataong ito, hahanapin ni Nolan Bing at Nolan Jia ang Life and Death Plate at kukunin ang kanilang mga katawan mula sa mahigit 20 taon na ang nakalipas. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas, sila ay malubhang nasugatan, ngunit ang kanilang mga pinsala ay nakabawi na bago muling magkatawang tao. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang mysterious life chi sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, na-trigger nila ang Life and Death Plate at kailangang muling magkatawang tao. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang sumimangot si Nolan Yungjia. Nang marinig ito, si Nolan Xinghui ay nagkaroon din ng masamang premonition sa kanyang puso. Gayunpaman, ang pangungusap na ito ay isang punto ng pagbabago. Hindi kaya may nangyari sa bagay na ito. Gayunpaman hindi maiwasang magtanong ni Nolan Xinghui. Gayunpaman, ayon sa balita mula sa ninuno, nang matagpuan nila ang lugar kung saan muling nagkatawang tao sina Bingir at Ajia, nawala ang Life and Death Plate. Sabi ni Nolan Yungjia, idinilat ni Nolan Xinghui ang kanyang mga mata at naghinala na mali ang kanyang narinig. Sina Nolan Bing at Nolan Jia ay kinuha ang kanilang mga katawan mula sa mahigit 20 taon na ang nakalipas, ngunit bakit nawala ang Life and Death Plate? May pumasok ba sa kanilang reincarnation place? Tanong ni Nolan Xinghui. Hindi dapat dahil nandoon pa rin ang mga bagay sa interspatial rings nila. Umiling si Nolan Yungjia. Kung may pumasok sa lugar kung saan muling nagkatawang tao sina Nolan Bing at Nolan Jia at inalis ang Life and Death Plate, tiyak na aalisin sina Nolan Bing at Chen Kunling ni Nolan Jia. Sa makatuwid, ito ay medyo kakaiba. Posible kaya na ang Life and Death Plate ay lumaki ang mga paa at kusang tumakas. O may pumasok at kumuha ng Life and Death Plate at nakalimutang kunin ang Cosmos Rings ni Nolan Bing at Nolan Jia. Marahil, mayroon lamang itong 2 posibilidad. Kung ganoon bakit hindi sila lumalabas? Tanong ni Nolan Xinghui. Pinamumunuan sila ng matandang ninuno upang tugisin ang mga Mo Clan. Hanggat kaya nating patayin itong Rebirth Realm Old Ancestors, ang Mo Clan ay mawawasak. Sagot ni Nolan Yungjia, maging ang Mo family o ang Nolan family, pareho silang sinusuportahan ng mga eksperto sa Rebirth Realm. Sa simula, ang lakas ng 2 pamilya ay halos pareho. Gayunpaman, sa pagkamatay ni Mo Xiaoyi at sa pagbawi ni Nolan Bing at Nolan Jia, ang pamilya Nolan ay nakahihigit sa pamilya Mo. Hanggat bumagsak ang ilang eksperto sa Rebirth Realm ng Mo Clan, wala nang dapat katakutan ang Mo Clan sa Nolan Clan. Kung gayon, papasok ako at tutulong. Sabi ni Nolan Xinghui habang iniisip niya ito.
Dahil ang angkan sa labas ng Land of Reincarnation ay nawasak, wala nang silbi ang pagbalik niya. Maaari rin siyang pumunta sa Scarlet Flame Mountain Range para tumulong. Sige, ingat ka. Tumango si Nolan Yungja. Ang bawat eksperto sa Rebirth Realm ay ang gulugod ng pamilya Nolan. Hindi nila kayang mawala ang sinuman sa kanila. Kaagad, tumalikod si Nolan Xingwei at umalis sa sangay, diretsyong pumasok sa Scarlet Flame Mountain Range. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap habang pinapanood si Nolan Xingwei na umalis. Sa sandaling ito, mayroon siyang dalawang plano. Una, maaari siyang pumasok sa sangay at gumawa ng gulo. Sa kanyang lakas, hindi niya kailangang mag-alala tungkol kay Nolan Yungja, na nasa first level profound life realm din. Pangalawa, maaari niyang patuloy na sundan si Nolan Xingwei sa Scarlet Flame Mountain Range. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya si Yezuan na sundan si Nolan Xingwei sa sangay. Bagamat maaari siyang direktang pumatay sa branch at umakyat sa Immortality Realm Level 9, ang kanyang lakas ay magkakaroon ng qualitative increase. Gayunpaman, ito ay kanyang pagtatansya lamang. Hindi niya maisulong ang kanyang antas ayon sa gusto niya. Kung tutuusin, sa tuwing makakalusot siya, tataas ng husto ang kanyang karanasan. Higit pa rito, ang pamilya Nolan ay may ilang eksperto sa Rebirth Realm sa Scarlet Flame Mountain Range. Natural na samantalahin ni Yezuan ang sitwasyon noong nakikipag-away sila sa Mo family. Ang pamilya Nolan ay may mas maraming eksperto sa Rebirth Realm kaysa sa Nolan family. Kung siya ay masyadong mabagal, maaaring hindi siya magkaroon ng pagkakataong kumilos. Sa makatuwid, direktang sinundan ni Yezuan si Nolan Xingwei sa Scarlet Flame Mountain Range. Sa Scarlet Flame Mountain Range, ang true chi sa katawan ng isang tao ay patuloy na mauubos. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay may Immortal Phoenix bloodline at napakataas na panlaban sa apoy, kaya walang masyadong abnormalidad. Tila walang problema si Nolan Xingwei, ngunit sa paglipas ng panahon, tiyak na makakaranas siya ng ilang problema. Si Nolan Xingwei ay ang patriarch ng Dark Shadow Fox Tribe. Nararamdaman niya ang kanyang mga miyembro ng tribo sa pamamagitan ng bloodline. Dapat ay mabilis niyang mahanap sina Nolan Bing at Nolan Jia. Naisip ni Yezuan sa kanyang sarili habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Hindi siya natatakot kay Nolan Xingwei o sa iba pang eksperto sa Rebirth Realm ng Nolan family. Hindi man niya kayang talunin ang mga ito, makakatakas pa rin siya sa kanila. Ang kinatatakutan niya ay isang eksperto na tinatawag na Nolan Xiong. Ang taong ito ay ang patriarch ng Dark Shadow Fox Tribe. Hindi lamang siya ang pinaka-nakatatanda, ngunit siya rin ang pinakamalakas, na umabot sa ikalawang antas ng Profound Life Realm. Siya ang nakaintindi sa Wheel of Charm at nag-utos sa mga tao na i-escort sina Nolan Bing at Nolan Jie pabalik sa tribu. Napakahirap harapin ang Wheel of Charm. Maaaring gamitin ni Nolan Xiong ang Wheel of Charm sa mga sandata at maging sa kanyang katawan. Hanggat may nakakita nito, maaapektuhan sila ng alindog. Kapag nakikipag-away sa kanya, hindi man lang maimulat ng isaang kanilang mga mata. Kasama niya, naisip ni Yezuan na ang mga eksperto sa Rebirth Realm ng Mo family ay hindi kayang talunin ang Nolan family. Ang Land of Reincarnation ay lubhang mapanganib, ngunit ang Scarlet Flame Mountain Range ay mas mapanganib. Bumagal si Nolan Xingwei sa kalahati ng kanyang bilis at napakaingat. Sinundan siya ni Yezuan. Matapos ang kalahating araw na pagtakbo, nakarinig siya ng malakas na tunog. Dagandong. Ang malakas na tunog ay nagmula sa abot tanaw. Parang napakalayo. Matapos marinig ang malakas na tunog, hindi napigilan ni Nolan Xingwei na pabilisin ang kanyang lakad. Ganoon din ang ginawa ni Yezuan sa likod niya. Mukhang nahanap na nila. Hindi nagtagal, nakita ni Nolan Xingwei ang isang larangan ng digmaan sa kanyang harapan. Gayunpaman, maliban sa ilang mga tao, mayroon ding isang grupo ng mga nagninangas na nilalang. Ito ang Geocentric Flame Demon. Nakilala ito ni Nolan Xingwei sa isang sulyap. Kabanata 1442. Nakita na ni Yezuan ang Geocentric Flame Demon dati. Noong panahong iyon, nakapatay siya ng Flame Demon Lord at ninakaw ang Eternal Core Fire. Gayunpaman, ang mga Geocentric Flame Demons na iyon ay hindi maikukumpara sa kasalukuyang Geocentric Flame Demons. Sa sandaling ito,
ang geocentric flame demon sa harap ni Ye Zuan ay nasa 100 metro ang taas at nasa Immortality Stage Tier 8 o Tier 8. Hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay mayroong kahit ilang libong geocentric flame demons. Sa kanila, mayroong ilang Rebirth Stage Flame Demon Emperors at isang malaking Flame Demon Emperor. Tinansya ni Ye Zuan na ang Flame Demon Emperor na ito ay umabot sa Profound Life Realm Tier 3. Matapos makita ang Flame Demon Emperor na ito, ang puso ni Ye Zuan ay nanginig ng husto. Ang Immortal Phoenix Bloodline at Immortal Eye Unicorn Bloodline sa kanyang katawan ay hindi maiwasang kumulo. Hindi alintana kung ito ay ang Immortal Divine Phoenix Bloodline o ang Immortal Eye Kilin Bloodline, pareho silang mga fire attribute na bloodline. Sa makatuwid, nagsimula silang kumulo sa pananibik, na parang gusto nilang makipaglaban si Ye Zuan sa Flame Devil Emperor at makita kung sino ang mas magaling. What a joke! Nasa Immortality Stage Tier 8 lang ako, kahit Rebirth Stage. Paano ko lalabanan itong Flame Demon Emperor? Nang inig si Ye Zuan at agad na ibinaling ang kanyang atensyon sa mga taong napapalibutan ng hindi mabilang na geocentric flame demons. Ang 5 taong ito ay pawang Shadow Foxes, at isa sa kanila ay isang babae. 4 sa kanila ay nasa Profound Life Realm, at ang isa ay nasa Profound Life Realm. Sa kabilang banda, mayroon ding 5 figure. Lahat sila ay tao, ngunit 3 lamang sa kanila ang nasa Profound Life Realm, at ang isa ay nasa Profound Life Realm. Kung iisipin, dapat sila ay mula sa Mo Clan. Wala rito sina Nolan Bing at Nolan Jia. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at agad na nag-react. Mukhang natagpuan nila ang mga bangkay ng kanilang mga nakaraang buhay at bumalik sa kanilang mga dating sarili. Naka-recover na sila sa kanilang pick. Ito ay kanyang hula lamang. Gayunpaman, nang makita niya ang mga galaw na ginamit ng babae at ng isa pang lalaki, agad niya itong kinumpirma. Ice and Fire Dual Dragon Sword Formation. Ito talaga ang mysterious underworld duo demons. I finally found you. Bagamat bumalik ka na sa Rebirth Stage, ano? Namilog ang mga mata ni Ye Zuan. Sa mismong sandaling ito, pareho ang Nolan Clan at ang Mo Clan ay napapalibutan ng hindi mabilang na geocentric flame devils at sinusubukan ang kanilang makakaya na gumawa ng madugong landas. Gayunpaman, mayroong isang matanda na may puting buhok sa grupo. Siya ang pangalawang antas ng Profound Life Stage na si Nolan Xiong at lubhang kahanga-hanga. Nakaramdam si Ye Zuan ng matinding sakit sa kanyang ulo nang makita niya ang damit na suot niya. Wheel of Charm. Medyo makapangyarihan ang Wheel of Charm na ito. I wonder kung kailan ito mauunawaan ni Luo Luo. Napaisip si Ye Zuan habang patuloy siyang nagmamasid. Ang Flame Devil Emperor ay hindi na-mobilize, kaya naman ang Nolan Clan at ang Mo Clan ay nakaligtas hanggang ngayon. Iilan lang ang first at second layer ng Profound Life Stage Flame Devil Emperors na umaatake sa kanila. Sa sandaling ito, biglang tumakbo palabas si Nolan Xinghui at naghanda upang magbigay ng tulong at tulungan si Nolan Bing at ang iba pa na patayin ang kanilang daan palabas. Humihingi ka ba ng pahintulot ko kung gusto mong tumulong? Naningkit ang mga mata ni Ye Zuan. Sa sumunod na sandali, lumakas ang hangarin sa pagpatay. Si Wei Zhenchen, Old Tree, at Luo Luo, na nasa Immortality Stage 9, ay lumitaw sa isang iglap. Natirang alam, Assassination Eye. Nanguna sina Ye Zuan at Old Tree at lumipad sa likod ni Nolan Xinghui. Ano? Nagulat si Nolan Xinghui. Wala siyang nakitang sinuman sa daan. Ngunit ngayon, bakit may 4 na tao sa hanay ng kanyang espiritual na kamalayan? Gayunpaman, wala siyang oras para isipin yun dahil may bugzo ng hangin sa likuran niya. Nagniningas na araw lasso. Isang nagniningas na kadena ang nakagapos sa mga binti ni Nolan Xinghui. Ang nakakapasong aura ay halos masunog ang kanyang mga binti. Sa kabutihang palad, mayroon siyang profound life chi sa kanyang katawan at patuloy na nagpapagaling. Kung hindi, matagal na silang nasira. Gayunpaman, ang naglalagablab na kadena na ito ay ginamit lamang upang paghigpitan ang mga galaw ni Nolan Xinghui. Dahil nahanap mo na sila, maaari ka nang umalis. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan at agad na umatake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Ang pag-atake na ito ay pinahusay ng 30% ng kapangyarihan ng pag-atake ng Assassination Eye. Napakalakas nito.
Bagamat si Yezuan ay nasa Immortality Stage 8 lamang, sinunog niya ang 20 taon ng kanyang buhay, na sapat na upang banta ang isang Profound Life Realm powerhouse. Sa ilalim ng nakakatakot na tingin ni Nolan Xingwei, nilamon ng higanteng Golden Flaming Dragon ang kanyang katawan. Agad na natunaw ng nakakapasong aura ang kanyang mga kalamnan, buto, at balat. Kahit na ang Profound Life Chi sa kanyang katawan ay mababawasan lang ng kaunti ang bilis. Sa huli, hindi pa rin siya nakatakas sa kamatayan. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang abiso na ito ay kumakatawan sa pagkamatay ni Nolan Xingwei, at ang layunin ng pagpatay kay Yezuan ay tumaas ng malaki. Ang pagpatay sa isang Rebirth Realm powerhouse sa isang hit ay hindi naging madali kahit para sa isang powerhouse na may parehong antas. Gayunpaman, palihim na inatake ni Yezuan si Nolan Xingwei. Dahil namarkahan na si Nolan Xingwei noon, sa kanyang pagkamatay, na-reset ang cooldown ng Death Hunting Order. Magagamit pa rin ito ni Yezuan ng 2 beses. Sa sandaling iyon, minarkahan muli ni Yezuan si Nolan Bing. Ama, nang makita ni Nolan Bing si Nolan Xingwei na naging kawalan, siya ay lubos na natigilan. Dilat na dilat ang mga mata niya. Malinaw, hindi siya nang ahas na maniwala. Si Nolan Xingwei ay isang veteranong powerhouse ng Nolan family. Paano siya napatay ng ganoon kabilis? Mabilis na bumagsak ang tingin ni Nolan Bing sa mamamatay tao. Sa sumunod na sandali, nabigla siya. Ang mamamatay tao na ito ay napakapamilyar sa kanya at kay Nolan Jia. Ikaw pala, agad na nakilala ni Nolan Bing si Yezuan. Hindi niya akalain na si Yezuan ang pumatay sa kanyang ama. Siya ang Yezuan na matagal na niyang hinahanap. Paano ito naging posible? Ang huling beses na nakarinig siya ng balita tungkol kay Yezuan ay noong nagpakita si Yezuan sa Broken Sky City. Iyon ay balita mula sa sect leader ng Mysterious Heaven Sect, Yi Wen. Pagkatapos noon, kinuha niya ang katawan ng isang eksperto sa Immortality Realm Level 9. Pagkatapos, sinundan niya si Nolan Jia at ilang Nolan family ancestors sa Land of Reincarnation. Pagkatapos, pumunta siya sa Scarlet Flame Mountain Range at kinuha ang katawan ng kanyang nakaraang buhay. Sa makatuwid, hindi niya alam na nabura na ni Yezuan ang Shadow Fox branch. Hindi rin niya alam na ang Shadow Fox clan ay muntik ng mapuksa. Ang bilis ng pagtaas ng lakas ni Yezuan ay nabigla sa kanya. Naramdaman ni Yezuan ang titig ni Nolan Bing at tumingin ito. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi niya napigil ang ipakita ang isang nakakatakot na ngiti at sinabing, Nolan Bing, tiwala ako na naging maayos ka mula noong huli tayong nagkita. Boses monotono niya, walang bahid ng pagpatay. Sa sobrang galit ni Nolan Bing ay nanginig ang kanyang katawan. Isang taong kamamatay lang ng kanyang ama ang talagang bumabati sa kanya. Bastard, how dare you kill my father? Nakilala rin ni Nolan Jia si Yezuan at galit na nagmura. Kung ang daan sa unahan ay hindi naharang ng malaking bilang ng geocentric flame demons, sumugod na sana siya at nakipaglaban hanggang kamatayan kay Yezuan. Bukod sa paghihiganti kay Nolan Xingwei, gusto rin niyang maghiganti sa iba. Ito ay dahil ilang beses silang namatay sa kamay ni Yezuan. Kabanata 1443, Ding! Nag-trigger ang host ng random na misyon para patayin ang Zuanming Duo Demons. Reward, Void Special Positioning. Isang system notification ang tumunog sa isipan ni Yezuan. Ang pagpatay sa Zuanming Duo Demons at pag-trigger ng random na misyon ay hindi masama. Gayunpaman, ano itong Void Special Positioning? Mabilis na sinuri ni Yezuan at nalaman na ang Void Special Positioning na ito ay isang mahusay na kasanayan. Ang Void Special Positioning ay ginamit upang mahanap ang isang tao, hindi upang maging tumpak, ito ay matatagpuan sa katawan ng isang tao. Sa hinaharap, kahit na nasa malayo sina Wei Zhenchen at Yezuan, maaari pa ring masira ni Yezuan ang kawalan at lumitaw sa tabi ni Wei Zhenchen. Magagamit lamang ni Yezuan ang Void Special Positioning kina Luo Luo, Wei Zhenchen, at Old Tree na pumirma ng kontrata kay Yezuan. Sa ganitong paraan, maaaring maglakbay si Wei Zhenchen para kay Yezuan sa hinaharap. Kahit na ang kasanayang ito ay hindi makapagpapataas ng lakas ni Yezuan, ito ay lubos na kapakipakinabang. Gayunpaman, upang makuha ang kasanayang ito, kinailangan niyang patayin sina Nolan Bing at Nolan Jia.
Ang limitasyon sa oras ay 1 araw. Sok, sok, sok. Sa lakas ko ngayon, hindi aabot ng 1 araw ang pagpatay kay Nolan Bing at Nolan Jia. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Maaaring medyo natatakot siya kay Nolan Xiong na nakaintindi sa Wheel of Charm, ngunit hindi siya natatakot sa iba. Hindi magiging ganoon kadali para sa pamilya Nolan na patayin ang kanilang daan palabas sa Club. Hindi, napapaligiran na sina Nolan Bing at Nolan Jia. Kung makikialam ako, mahihirapan silang makatakas. Gayunpaman, kung hindi ko sila pakakawalan at mamatay sila sa kamay ng Geocentric Flame Demon, kung gayon ang aking random na misyon ay mabibigo. Panipi, sa pag-iisip nito, nagpasya si Yezuan na huwag magdulot ng gulo. Gayunpaman, hindi niya magagawang gumawa ng gulo kahit na gusto niya. Pagkatapos niyang magpakita, biglang lumingon ang Flame Demon Emperor sa di kalayuan. Ang pares ng mga mata na nabuo ng apoy ay nahulog kay Yezuan. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at hindi maiwasang manginig. Ano ang nangyayari? Bakit siya pinapansin ng Flame Demon Emperor? Hindi kaya dahil napatay niya si Nolan Xingwei. Bago siya makapag-react, ang Flame Demon Emperor ay mabilis na lumipad patungo sa kanya, hinihigop ang Geocentric Flame Demon sa daan. What the hell? Anong nangyayari? Nagulat si Yezuan at mabilis na umatras. Ang Flame Devil Emperor ay nasa 3 antas ng Profound Life Realm. Bakit hindi nito inatake ang mga eksperto ng Nolan Clan at Mo Clan, at sa halip ay piniling atakihin siya, kung sino ang pinakamalayo? Dahil ba sa 2 bloodline sa katawan ko? Biglang nagkaroon ng inspirasyon si Yezuan. Ang Immortal Divine Phoenix Bloodline at ang Immortal Eye Unicorn Bloodline ay parehong Immortal Grade Bloodlines ng Fire Attribute. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinuntirya ng Flame Devil Emperor. Kaya, ano ang susunod? Lalamunan ba siya ng Flame Devil Emperor? I can tell that you're not here with good intentions. It won't be that easy to kill me. Ngumuso si Yezuan sa loob at mabilis na umatras. Gayunpaman, ang landas na tinahak niya upang umatras ay hindi katulad ng landas na tinahak ng Flame Devil Emperor sa simula. Talagang naakit niya ang Flame Devil Emperor sa grupo ng Mo Clan. Damn it, nililihis talaga ng brat na yon ang gulo. Ang mga ekspresyon ng ilang eksperto sa rebirth stage ng Mo Clan ay lubhang nagbago. Ang Flame Devil Emperor ay orihinal na hinamak na salakayin sila. Gayunpaman, ang atensyon nito ay naakit na ngayon ni Yezuan, at si Yezuan ay umiiwas sa kanilang direksyon. Siguradong makakabangga nila ang Flame Devil Emperor. Bilasan mo, umiwas ka. Ang 2 layer ng Profound Life Stage na ninuno ng Mo Clan ay umungal ng galit. Sinusubukang gumawa ng paraan para makapasa ang Flame Devil Emperor. Agad nilang sinunog ang lahat ng kanilang habang buhay, at ang kanilang kapangyarihan sa opponents iba ay higit sa doble. Sa kasamaang palad, medyo mabagal pa rin sila. Huff. Sumipol ang unos nang biglang tumaas ang temperatura. Ang unang ninuno ng Mo Clan ay may malungkot na ekspresyon habang siya ay nagpasya na gawin ang lahat. Patayin. Inatake ng lahat mula sa Mo Clan ang Flame Devil Emperor, na sinunog ang 100 taon ng kanilang buhay. Boom! 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 Sunod-sunod na pag-atake ang damapo sa katawan ng Flame Devil Emperor. Bagamat malakas ang kanilang kapangyarihan sa opponents iba, ang Flame Devil Emperor ang hari ng lugar na ito. Ang pinagsama-samang pag-atake ng grupong ito ay halos hindi makapinsala dito. Gayunpaman, pagkatapos ng unang round ng pag-atake mula sa mga eksperto sa Mo Clan, ang susunod na round ay ang counter-attack ng Flame Devil Emperor. Huff. Ang Flame Devil Emperor ay naghagis ng suntok, direktang bumasag sa katawan ng unang ninuno ng Mo Clan. Kaagad, ang huli ay naging alikabok. Mushiman, 2nd layer Profound Life Stage Expert, patay na. Ang isang suntok ay agad na pumatay sa isang pangalawang layer ng Profound Life Stage Expert. Ang lakas na ito ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa kay Yezuan. Nuno, ang mga miyembro ng Mo Clan ay hindi napigil ang mapasigaw sa alarma. Ang unang ninuno ay ang haligi ng Mo Clan, at ang tanging pangalawang layer ng Profound Life Stage Expert. Ngayong patay na ang unang ninuno, malamang na natapos na ang Mo Clan. Sa kabutihang palad,
ang Flame Devil Emperor ay hindi nagplanong umatake muli pagkatapos patayin si Mo Shimon. Direkta itong dumaan sa natitirang tatlo mula sa Mo clan, at umaksyon patungo kay Yezuan. Nakahinga ng maluwag ang tatlo mula sa Mo clan, nagagalak na nakaiwas sila sa isang kalamidad. Kung inatake sila ng Flame Devil Emperor, malamang na namatay sila. Gayunpaman, nagdaramdam pa rin sila ng sama ng loob kay Yezuan. Kung hindi dahil kay Yezuan, hindi sana namatay ang kanilang unang ninuno. Gayunpaman, si Yezuan ay kasalukuyang tina-target ng Flame Devil Emperor. Malamang na hindi nila personal na maipaghiganti ang awayan ng dugo na ito. Ang nakakasakit na kapangyarihan ng suntok na iyon ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa akin. Kung ito ay umatake ng buong lakas, pabayaan ang isang pangalawang layer na Profound Life Stage Expert, kahit isang third layer Profound Life Stage Expert ay kailangang umiwas. Kahit na makapasok ako sa ika-9 na layer ng Immortality Stage, talagang hindi ako makakalaban sa Flame Devil Emperor. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso, at muling umatras. Bagamat wala siyang lakas para labanan ang Flame Devil Emperor, at wala man lang lakas ng loob, ayaw niyang umalis ng ganoon lang. Gusto kong makita kung mas makapangyarihan ang iyong mga apoy, o ang 2 linya ng dugo sa aking katawan. Isang liwanag ang biglang kumislap sa isip ni Yezuan, at pagkatapos ay naglabas siya ng libu-libong mga bote ng jade mula sa devouring space. Ang mga bote ng jade na ito ay napuno ng kanyang dugo. Sumunod, kumislap ang mga mata ni Yezuan, at ginamit niya ang kapangyarihan ng lahat ng bagay para ihagis ang lahat ng bote ng jade na ito sa Flame Devil Emperor. Whoosh! 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 Isang bote ng jade ang lumipad sa ere. Ito ang unang pagkakataon na gumamit si Yezuan ng ganoong pag-atake. Pag-atake ng dugo. Kotcha! 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 Kahit na ang mga bote ng jade na naglalaman ng dugo ni Yezuan ay gawa sa mga dekalidad na materyales, direktang nabasag ang mga ito sa ilalim ng napakataas na temperatura ng Flame Devil Emperor. Ang dugo ni Yezuan ay tumalsik sa buong kalangitan. Direktang sumingit ang Flame Devil Emperor, at nilunok ang dugo sa katawan nito. Sa susunod na sandali, ang katawan nito ay naging malalim na pula, at nagsimulang mamaga. Kasabay nito, mabilis na tumaas ang aura nito. What the F***? Kabanata 1444, Emph, hindi ako naniniwala. Ipapasabog kita. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap habang inilalabas niya ang lahat ng dugo sa devouring space. Mahigit 100,000 bote. Ito ay isang libangan na kailangan niyang magpalipas ng oras na wala siyang magawa habang nasa kalsada. Ngayon, ginamit niya talaga. Nagliwanag ang mga mata ng Flame Devil Emperor nang ihagis dito ang 100,000 bote ng dugo, at muli itong sumulong. Ang mga bote ng dugo na ibinigay ni Yezuan ay nadagdagan ng kaunti ang lakas nito. Kung nakalunok ito ng isa pang 100,000 bote ng dugo, maaaring direktang maabot nito ang ika-4 na layer ng yugto ng Profound Life. Ika-4 na layer ng Profound Life Stage. Nabaliw ang Flame Devil Emperor habang nilunok nito ang lahat ng dugo sa mga bote, at mabilis na lumaki ang katawan nito. Wala na, kung hindi ka papatayin nito, makakatakbo na lang ako. Walang magawang sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Sa kanyang mga mata, muling namamaga ang Flame Devil Emperor matapos masipsap ang dugo. Ang katawan nito ay nadobol sa laki, at ang malalim na pulang apoy sa katawan nito ay labis na nagngangalit. Woo! Ang Flame Devil Emperor ay biglang naglabas ng kakaibang tunog habang ang katawan nito ay huminto. Anong nangyayari? Sa kabilang panig, ang mga eksperto sa Mo at Nolan clan ay labis na nabigla. Ang Mo clan ay may sama ng loob kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, kung hindi dahil kay Yezuan, ang ninuno ng Mo clan ay hindi magiging abo, at kahit ang kanyang universe ring ay hindi maiiwan. Para sa Nolan clan, natural na galit sila kay Yezuan hanggang sa buto, dahil namatay si Nolan Xingwei sa kamay ni Yezuan. Para naman kay Nolan Bing at Nolan Jia, natural silang umaasa na si Yezuan ay mamamatay sa kamay ng Flame Devil Emperor. Sa kasamaang palad, si Yezuan ay buhay pa, at ang Flame Devil Emperor ay sumailalim sa ilang mga pagbabago. Dagandong, sa ilalim ng mga tingin ng mga eksperto mula sa tatlong kampo, ang nag-aalab na katawan ng Flame Devil Emperor ay biglang sumabog,
na naging hindi mabilang na apoy na bumubulwak sa kalangitan na parang meteor shower. Haha, gaya ng inaasahan. Nang makita ito, agad na tumawa ng malakas si Yezuan. Isang pangatlong layer lamang ng Profound Life stage na Flame Devil Emperor ang talagang nang ahas na lunukan ang napakaraming dugo niya. Mayroon siyang dalawang uri ng Immortal Bloodline sa kanyang katawan. Ang isa ay ang Immortal Phoenix Bloodline, at ang isa ay ang Immortal Eye Unicorn Bloodline. Ang dalawang bloodline na ito ay pareho ng fire attribute. Malamang na sumabog ang Flame Devil Emperor dahil sa sobrang pagkain. Nililigawan nito si kamatayan. Kung dahan-dahan nitong dinalisayin ang dugo ni Yezuan, makakalusot na sana ito sa ika-4 na antas ng yugto ng Profound Life. Sa kasamaang palad, gusto nitong kumain hanggang sa maging isang malaking mataba, at sa huli ay namatay sa sobrang pagkain. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog, at ang layunin ng pagpatay ni Yezuan ay biglang tumaas. Gayunpaman, ito ay may katuturan dahil ang ubod ng katawan ng Flame Demon Emperor ay nabasag na. Itinuring itong solong pagpatay ni Yezuan, kaya idinagdag sa kanya ang mga killing intent point. Gayunpaman, kahit si Yezuan ay hindi nang ahas na pabayaan ang ulan ng apoy na pumuno sa kalangitan. Wei Zhenchen, matandang puno, umaasa ako sa iyo. Pagkatapos magsalita ni Yezuan sa kanyang isip, itinago niya si Luoluo sa planting space, at pagkatapos ay binuksan ang isang walang laman na pinto at pumasok. Bumagsak ang ulan ng apoy pagkatapos ng pagsira sa sarili ng Flame Demon Emperor. Ang mga koponan ng Mo at Nolan family ay orihinal na nagtatanggol laban sa mga pag-atake ng nakapalibot na Flame Demons at ng Flame Demon Emperor. Ngayon, kailangan nilang iwasan ang apoy, na nagpalala sa mga bagay. Parehong may Immortal Phoenix Bloodline sina Wei Zhenchen at Old Tree, at hindi mababa ang kanilang paglaban sa apoy. Kahit na sila ay pinagalitan ng ulan ng apoy, mabilis silang nakabangon. Nabasag na ni Yezuan ang kawalan at nakarating sa isang ligtas na lugar. Gamit ang kanyang kakayahang magbahagi ng pangitain sa iba, nakita niya ang gusot na hitsura ng pamilya Mo at Nolan. Nagtataka ako kung saang bahagi nakuha ang kayamanan na iyon. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Hindi niya narinig ang pag-uusap ni Nolan Xinghui at Nolan Yungjia, kaya hindi niya alam na nawala na ang life and death plate. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ay dahil ang numero 1 old ancestor ng Mo family, si Mo Shiman, ay pinasabog ng Flame Demon Emperor, at maging ang kanyang Chen Kun Ring ay nawasak. Paano kung ang life and death plate ay nasa Chen Kun Ring na ito? Masama ito. Paano kung ang kayamanan ay nasa Chen Kun Ring na ito? Ngayong nasira ang Chen Kun Ring, hindi ba ito mahuhulog sa special crack? Si Yezuan ay may panik na ekspresyon. Ang kayamanan na iyon ay maaaring magpapahintulot sa mga hindi pa nakarating sa Samsari realm na muling magkatawang tao. Ito ay talagang isang bagay na lumalaban sa langit. Kung nakuha niya ito, kahit papaano ay makakalusot siya sa Profound Life realm, o maging sa Profound Death realm. Ngayon, kung ito ay nawala, hindi ba ito ay isang trahedya? Kung ang Chen Kun Ring ay nawasak, ang mga bagay sa Chen Kun Ring ay mahuhulog sa isang lugar na tinatawag na Spatial Crack. Sinasabing ang mga eksperto lamang sa Heaven Ascension Realm ang maaaring makalusot sa kalawakan. Ang kanilang mga pag-atake ay may epekto ng pagpunit sa kalawakan at napakalakas. Kahit gaano pa katigas ang katawan ng isang tao, wala itong silbi kapag nagkaroon ng spatial crack. Buntong hininga, ang mga kayamanan ay palaging nakukuha ng mga nakatadhana. Kung ito ay nawala, ibig sabihin ay hindi ako ang nakatadhana. Umiling si Yezuan, napakakalma na niya pagdating sa mga ganitong bagay. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing target niya sa pagkakataong ito ay sina Nolan Bing at Nolan Jia. Umaasa siyang hindi mamatay sina Nolan Bing at Nolan Jia sa ilalim ng Rain of Flames. Sa pamamagitan ng pangitain ng Old Tree at Wei Zhenchen, nakita ni Yezuan na sinunog ni Nolan Bing at ng iba pa ang kanilang puwersa ng buhay at napatay ang kanilang daan palabas. Ang ninuno ng pamilya Nolan na si Nolan Xiong ay hindi namatay, kaya lahat ng nasa pamilya Nolan ay nakatakas. Gayunpaman, ang Mo family ay walang magandang kapalaran. Ang tatlong first-level Profound Life Realm expert ay namatay lahat sa ilalim ng Rain of Flames.
Ang kanilang Chen Kun rings ay nahulog din sa Infernal Inferno. Hindi lang iyon, maging ang Old Tree at Wei Zhenchen ay nabasag hanggang mamatay sa huling round ng Rain of Flames. Nang makita ng mga eksperto ng pamilya Nolan na umalis na si Ye Zuan, mabilis nilang pinangunahan ang kanilang mga tauhan at umatras. Pagkatapos, siniran ni Ye Zuan ang kawalan at bumalik. Kahit na nahulog ang Chen Kun ring sa Infernal Inferno, ang temperatura ng Infernal Inferno ay hindi kasing taas ng Rain of Flames. Baka nandoon pa rin ang Chen Kun rings. Agad na naging daloy ng liwanag si Ye Zuan at pumasok sa Infernal Inferno. Para naman sa Old Tree at Wei Zhenchen, pinatay nila ang Geocentric Flame Demon sa itaas. Hindi nagtagal, natagpuan ni Ye Zuan ang dalawang Chen Kun ring at nilamon ang mga gamit sa loob. Ang kanyang cultivation base ay tumaas ng malaki. Sa kasamaang palad, hindi niya mahanap ang pangatlong Chen Kun ring. Pagkatapos niyang lisanin ang Infernal Inferno, inatake siya ng Fire Devil Overlord. Ang Fire Devil Overlord ay nasa first level Profound Life Realm, kaya hindi ito mahirap harapin. Wei Zhenchen, patayin mo na, sabi ni Ye Zuan kay Wei Zhenchen. Si Wei Zhenchen ay nasa Immortality Realm Level 9, ngunit hindi pa niya naabot ang tuktok. Kaya naman, gustong gamitin ni Ye Zuan ang pagkakataong ito para tulungan siyang maabot ang rurok ng Immortality Realm Level 9. Kabanata 1445, higit pa rito, kasama ni Nolan Ding ang numero 1 ninuno ng pamilya Nolan, si Nolan Xiong. Sa kasalukuyang cultivation base ni Ye Zuan, hindi niya magagawang labanan ang mga ito ng direkta. Kaya naman, kinailangan niyang bumagsak. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Bagamat ang Geocentric Flaming Demon ay isang fire type na nilalang, ang Unicorn Vital Energy ni Ye Zuan ay may kakayahan na sunugin ang lahat sa ilalim ng langit. Ang paggamit ng apoy upang magsunog ng apoy ay wala. Huff. Napatay ni Ye Zuan ang isang level 9 Golden Flaming Demon, at ang Geocentric Core ay nahulog sa mga kamay ni Ye Zuan. Hindi lamang maaaring mapataas ng Geocentric Core ang cultivation base ni Ye Zuan, ngunit maaari din itong mapataas ang cultivation base ni Wei Zhenchen. Pinakamahalaga, maaari itong magamit upang ibalik ang cooldown ng Unicorn's Descent. Tulad ng inaasahan, nang makita ito, hindi napigilan ni Ye Zuan na mapangiti. Mukhang tama ang hula niya. Siya ay nanatili sa likod upang subukan ang mga epekto ng Geocentric Core. Ang cooldown ng Unicorn's Descent ay nangangailangan ng bangkay at kaluluwa ng isang heaven-reaching beast upang maibalik ito. Dahil ang Geocentric Flaming Demon ay isang kakaibang hayop, ang Geocentric Core nito ay maaaring gawin din ang parehong. Ngayon, tila hindi lang magagamit si Ye Zuan para makalusot, kundi para bawasan din ang cooldown ng Unicorn's Descent. Mayroong hindi mabilang na makapangyarihang Geocentric Flaming Demon sa Infernal Inferno. Kung kaya niyang patayin silang lahat, hindi magiging problema ang pagpasok sa Level 9 Immortality Stage. Kaagad, ipinagpatuloy ni Ye Zuan ang kanyang massacre. Dati, may Flaming Demon Emperor sa Infernal Inferno. Ngayong nasira na ang sarili ng Flaming Demon Emperor, iilan na lang ang Level 2 Profound Life Realm Flaming Demon Emperors na natitira. Sa pangitain ni Ye Zuan, mayroon lamang isang naglalagablab na Demon Emperor, na napakalayo pa rin sa kanya. Bukod sa Profound Life Realm Flaming Demon Emperor, ang iba sa Geocentric Flaming Demons ay hindi nakatiis ng isang suntok mula kay Ye Zuan. Isa-isang nilamon ni Ye Zuan ang Geocentric Cores. Habang patuloy na dumarami ang cultivation base ni Ye Zuan at Wei Zhenchen, patuloy ding bumababa ang cooldown ng Unicorn's Descent. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog. Sinulyapan ito ni Ye Zuan at napagtanto na ang kanyang layunin sa pagpatay ay tumaas ng malaki sa pagkakataong ito. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin. Natuklasan niya na natapos na ni Wei Zhenchen ang unang layer ng Profound Life Stage Flame Devil Monarch. Si Wei Zhenchen ay nasa Immortality Level 9. Dahil sa kanyang Immortal Phoenix Bloodline at sa kanyang paglaban sa apoy kaya niyang napatay ang Fire Demon Overlord. Sa sandaling ito, si Wei Zhenchen ay nagbago na bilang isang Sky Dragon. May hawak siyang Core of the Earth at nilulunok yun sa kanyang bibig. Aba sige! Tumango si Ye Zuan bilang kasiyahan. Ding!
Nakalusot si Wei Zhenchen, kasalukuyang nasa unang antas ng Profound Life Realm. Patayin, patayin, patayin. Hindi na nakagapos si Wei Zhenchen. Maaari siyang manguna sa paglagpas sa mga tanikala ng mga pangunahing kaharian. Gayunpaman, maaari lamang niyang maabot ang first level ng Profound Life Realm at hindi na makakasulong pa. Patayin. Not bad, not bad. Nabawasan ng 5% ang cooldown ng unicorn. Si Yezuan ay lubos na nasisiyahan. Kung maaalis niya ang lahat ng geocentric Flame Devils at Flame Devil Overlords sa lugar na ito, mawawala ng cooldown ang unicorn's descent. Agad naman niyang binilisan ang takbo. Wei Zhenchen, ipapaubaya ko sa iyo ang mga Profound Life Stage Flame Devil Emperors. Sabi ni Yezuan kay Wei Zhenchen. Ang huli ay nakalusot na sa unang layer ng Profound Life Stage. Kaya naman, mas magiging madali para sa kanya na makitungo sa Flame Devil Emperor, na nasa unang layer din ng Profound Life Stage. Para naman kay Yezuan, Old Free, at Luo-Luo, patuloy nilang pinatay ang mas maliliit na geocentric Flame Devils. Unti-unting lumipas ang oras, hindi nagtagal, kalahating araw na ang lumipas. Matapos patayin ni Wei Zhenchen ang isang Flame Devil Sovereign sa ikalawang antas ng Profound Life Realm, narinig ni Yezuan ang isa pang system notification. Ding! Nakalusot ang host at kasalukuyang nasa Immortal Level Rank 9. Sa wakas, nakalusot na siya sa Immortal Level Rank 9. Gayunpaman, pagkatapos ng Immortal Level Rank 9, naroon pa rin ang peak ng Immortal Level Rank 9. Bago siya makapasok sa peak of Immortal Level Rank 9, hindi alam ni Yezuan kung mayroong anumang mga kinakailangan upang makapasok. Gayunpaman, ito ay isang paksa para sa isa pang pagkakataon. Anyway, nakalusot siya sa Immortal Level Rank 9 at ang kanyang lakas ay sumailalim sa qualitative change. Kasabay nito, gumawa ng desisyon si Yezuan. Ding! Handa ka bang ipagpalit ang 1500 taon ng buhay mo sa isang DevR point? Sabi ng system notification. Dati, ipinagpalit ni Yezuan ang kanyang buhay sa 2 DevR points, na 500 taon at 1,000 taon ayon sa pagkakabanggit. Ang isang Immortal Level Rank 9 ay magkakaroon ng habang buhay na 3,000 taon. Kung ordinaryong tao lang, malamang mamatay sila pagkatapos makipagpalitan ng 2 DevR points. Gayunpaman, si Yezuan ay may higit sa 1,500 taon na habang buhay dahil naubos niya ang Eternal Youth Spring Water dati. Bukod dito, mayroon pa rin siyang 100 taon ng Eternal Youth Spring Water sa kanyang Chen Kun Ring. Kahit napalitan niya ng 3 DevR points, may natitira pa siyang 100 years na lifespan. Kaya naman, hindi siya natakot. Ding! Pinagpalit mo ang 1,500 taon ng buhay para sa isang DevR point. Matapos marinig ang notification ng system, sumulyap si Yezuan sa panel. Sa katunayan, mayroong karagdagang DevR point. Kung noon pa, baka naipon niya ang DevR point. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa ngayon. Ding! Matagumpay na na-upgrade ang Unicorn Descent. Isa pang system notification ang narinig. Ang unang pag-upgrade ng Unicorn Descent ay nangangailangan lamang ng isang DevR point. Kaya naman, pinili ni Yezuan na mag-upgrade ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng pag-upgrade, ang kapangyarihan ng Unicorn Descent ay tumaas. Bukod dito, maaari itong magamit ng 2 beses sa isang cooldown. Gayunpaman, nagkaroon ng limitasyon sa oras. Kailangan itong gamitin ng 2 beses sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon. Kung hindi, ito ay magiging walang silbi. Gayunpaman, nagkaroon ng isa pang kawalan pagkatapos ng pag-upgrade. Dumami na ang bilang ng mga bangkay na kailangan para sa cooldown. Sa aking kasalukuyang antas, kung gagamit ako ng Unicorn Descent, maaaring mapatay ko si Nolan Xiong, naisip ni Yezuan sa kanyang sarili. Sinulyapan niya ang Death Hunting Order at napagtanto na nakaalis na si Nolan Bing at ang iba pa sa Scarlet Flame Mountain Range. Nahulaan niya na bumalik sila sa sangay sa Land of Reincarnation. 2 katlo ng geocentric flame demons sa Infernal Inferno ang napatay. Sa kanila, walang natira sa Fire Demon Lords ng Level 1 o Level 2 Profound Life Realm. That should be enough. Tara na at patayin natin silang lahat. Kinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata at sinira ang kawalan. Sok, mag-aaway na ba tayo?
Ang natitirang apoy ng old shoe ay kumislap, dumaan sa walang laman na pinto, at dumating sa labas ng Scarlet Flame Mountain Range, na malapit sa sangay ng Shadow Fox. Bagamat siya ay sumali sa ibang pagkakataon, alam niya ang tungkol sa puot sa pagitan ni Ye Zuan at ng Zuanming duo. Ngayon, sa wakas ay oras na para ayusin ito. Sa apat na grupo ni Ye Zuan, maliban kay Luo Luo, na muntik nang makapasok sa Immortality Realm Level 9, ang iba ay umabot na sa Immortality Realm Level 9. Kabilang sa kanila, si Wei Zhenchen ay nasa Profound Life Realm Level 1. Sa kanilang kasalukuyang lakas, hindi magiging problema para sa kanila na hamanin ang buong pamilya ng Shadow Fox. Kabanata 1446. Matapos ma-upgrade ang kanyang Eye of Perception sa antas ng Immortal Eye, ang kanyang saklaw ng perception ay tumaas ng husto. Bilang karagdagan sa kanyang Killer Instinct at Spiritual Sense, maaari niyang i-scan ang mga eksperto mula sa Nolan family mula sa malayo. Dati sa Scarlet Flame Mountain Range, maliban kay Nolan Xiong na nasa second level Profound Life Realm, Nolan Bing, at Nolan Jia, may dalawa pang eksperto sa first level Profound Life Realm. Bilang karagdagan kay Nolan Yungjia, mayroong kabuuang 6 sa kanila. Wuwo, nasa 8th level of Immortality Realm pa lang ako. Mukhang hindi ako makakasali sa labanang ito. Sabi ni Luo Luo, na nasa planting space, habang umiiyak ang mukha. Hindi, gagawin ko itong mag-isa sa pagkakataong ito. Bahagyang ngumiti si Ye Zuan. Pagkatapos, lumapit siya sa sangay ng Shadow Fox at paputok na sumigaw. Nolan Bing, Nolan Jia, lumabas ka dito. Nakakabingi ang boses niya, at kumalat ito sa mga elite sa branch. Sino ang matapang na sumigaw ng pangalan ng dalawang matanda? Mukhang isa itong eksperto sa Immortality Realm Level 9. He's courting death. Go, arrest him. Agad-agad, nagmadaling lumabas ang ilang eksperto sa Immortality Realm Level 8, handang hulihin si Ye Zuan. Sa kasamaang palad, pinatay sila ni Wei Zhenchen at ng Old Tree sa sandaling lumitaw sila. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Bahagyang tumaas ang layunin ng pagpatay ni Ye Zuan. Gayunpaman, sa 9th level of Immortality Realm, ayaw niyang dagdagan ang kanyang layunin sa pagpatay sa pinakamataas na limitasyon dahil ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Kahit napatayin niya ang lahat ng mga taong ito, hindi niya maaabot ang pinakamataas na limitasyon. Nang makita ang dalawang katulong ni Ye Zuan, ang grupo ng mga tao ay nagulat. Gusto nilang palibutan at salakayin si Ye Zuan, ngunit hindi nila inaasahan na mapapatay sila sa isang iglap. Gayunpaman, sa wakas ay dumating na ang pangunahing tauhan. Sa di kalayuan, lumipad ang ilang figure. Lahat sila ay nasa Rebirth Realm. Kabilang sa kanila, dalawa sina Nolan Bing at Nolan Jia. Kung tungkol sa unang elder ng pamilya Nolan, si Nolan Xiong, natural na kasama siya sa kanila. Isa sa ikalawang antas ng Profound Life Stage at 5 sa unang antas ng Profound Life Stage. Ito ay hindi isang mahinang lakas. Ngunit nakatayo lang doon si Ye Zuan, hindi kumikibo. Bagamat mayroon siyang Unicorn's Descent, na isang eksplosibong kasanayan, mas mabuting huwag gamitin ang makajos na kasanayang ito. Sino ang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari? Ito ay mas mahusay na panatilihin ito bilang isang trump card. Talagang pumasok ka sa bitag. Hindi naiwasang magtanong ni Nolan Bing matapos makita si Ye Zuan. Hindi, mali ang ginamit mong salita. I'm not walking into a trap. I'm going to exterminate your entire family. Umiling si Ye Zuan. Ano ang tungkol sa maliit na sorrow? Tanong ni Nolan Jia. Kinailangan ni Nolan Bing ang katawan ni Luo Luo upang mabilis itong makalusot. Sa oras na iyon, makakahanap din si Nolan Jia ng isang katawan na may mahusay na mga kwalifikasyon, at malapit na nilang malimpasan ang tuktok. Kung gusto mong malaman kung nasaan si Luo Luo, patayin mo ako. Mahinahong sagot ni Ye Zuan. Dahil may kakayahan ng kabilang partido na hanapin ang kanyang kaluluwa, malalaman niya ito pagkatapos siyang patayin. Dati, hinanap niya ang mga kaluluwa ng mga nasa immortal level na rank 9 dahil mayroon siyang spiritual eye. Siyempre, ang kakayahang maghanap sa kaluluwa ng isang tao ay may iba't ibang antas.
Ngayong siya ay nasa immortal level na rank 9, kung ang kabilang partido ay maaaring hanapin ang kanyang kaluluwa o hindi ay isang katanungan pa rin. Walang hiya ang pagyayabang. Ngayon, ipaghihiganti ko ang kuya ko. Isang rank 1 Profound Life Realm Warrior mula sa Nolan family ang sumulong. Siya ang nakababatang kapatid ni Nolan Xinghui, si Nolan Yonghui. Kung gusto mong hawakan ang Young Master, kailangan mong dumaan sa akin. Ang lumang puno ay biglang lumitaw sa pagitan ni Ye Zuan at Nolan Yonghui. How dare a mere demon act so presumptuously in front of me? Mamatay. Agad na bumaba si Nolan Yonghui. Nakaharap sa isang rank 1 Profound Life Realm Warrior, hindi nagpanik ang Old Tree. Nang makalapit ang kabilang partido, bigla nitong pinakawala ng Remnant Flame. Natitirang Flame Doppelganger. Sa isang iglap, isang after-image ng Old Tree ang namuo sa likod ni Nolan Yonghui. Pagkatapos, mabilis na nagbago ang posisyon ng Old Tree. Ano? Nagulat si Nolan Yonghui. Mabilis niyang ipinagtanggol ang sarili, ngunit sa kasamaang palad, napakabagal niya ng isang hakbang. Bang! Lumipad ang buong katawan ni Nolan Yonghui patungo kay Ye Zuan. Sa sandaling ito, isang naka-ear-piercing sound ang narinig. Si Wei Zhenchen, na nasa First Profound Life Realm, ay biglang nagbago bilang isang higanteng dragon. Tila kayang takpan ng mga higanteng kuko nito ang langit. Si Wei Zhenchen ay isa lamang divine weapon. Maging si Nolan Bing, na ilang beses nang nakakita nito, ay inisip na kontrolado ito ni Ye Zuan. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Si Wei Zhenchen ay may sariling kamalayan. Bago pa makapag-react si Nolan Yonghui, nahuli na siya ng mga higanteng kuko ng dragon. Mapangahas. Nang makita ito, umungal din si Nolan Xiong. Ang bawat mandirigma ng Profound Life Realm ay ang gulugod ng pamilya Nolan. Nawala na nila ang isa sa Scarlet Flame Mountain Range, kaya hindi na nila kayang mawala pa ang isa. Agad na kumilos si Nolan Xiong. Kasabay nito, si Ye Zuan ay palihim ding gumawa ng kanyang hakbang. Mata ng Diyos, mata ng kaluluwa. Mula sa sandaling kumilos si Nolan Yonghui, ginagamit na niya ang kanyang Soul's Eye para umatake. Siya ay kasalukuyang nasa 9th level ng Immortality Realm, kaya hindi dapat maging problema para sa kanya na kontrolin ang isang First Profound Life Realm Warrior. Gayunpaman, ito ay nangangailangan ng oras, dahil si Nolan Yonghui ay nabuhay ng higit sa 2,000 taon. Ang mga mandirigma ng Immortality Realm ay maaaring mabuhay ng hanggang 3,000 taon nang hindi nasusunog ang kanilang habang buhay. Sa sandaling makapasok sila sa Profound Life Realm, ang kanilang lifespan ay agad natataas ng 500 taon. Sa madaling salita, si Nolan Yonghui, na nasa First Profound Life Realm, ay may habang buhay na 3,500 taon. Susunod, mula sa First Profound Life Realm hanggang sa Second Profound Life Realm, ang lifespan ng isang tao ay tataas din ng 500 taon. Ang isang 9th Profound Life Realm Warrior ay maaaring mabuhay ng higit sa 7,000 taon. Naubos din ni Nolan Yonghui ang maraming haba ng kanyang buhay, ngunit nabuhay siya ng mas mahabang panahon. Pambihira ang lakas ng kanyang kaluluwa, kaya mas mahirap itong kontrolin. Kung maglakas loob siyang lumapit, sasabugan ko ang ulo niya. Sa sandaling ito, biglang sumulpot ang matandang puno sa likod ni Nolan Yonghui, na pinipiga ng mga kuko ng dragon hanggang sa ulo na lang ang nakalabas. Nang marinig ito, agad na huminto ang figure ni Nolan Xiong. Anong gusto mo? Nagnganga ang ngipin ni Nolan Xiong at sinabing, hindi niya inaasahan na magagawa ni Ye Zuan at ng iba pa na labanan ang kanyang kalooban ng alindog. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Wala naman masyado. Ngumiti si Ye Zuan nang walang pakialam at lihim na ginamit ang kanyang Eye of Soul para salakayin si Nolan Yonghui. Ang bibig ng huli ay pinipiga ng mga kuko ng dragon, at hindi siya makagalaw. Sa pag-uusap, ilang beses nang ginamit ni Ye Zuan ang kanyang Eye of Soul. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Pagkatapos ng ika-6 na Eye of Soul, matagumpay na nakontrol ni Ye Zuan si Nolan Yonghui. Pagkatapos, nagsimula na siyang kumilos. Bang! Biglang sinunog ni Nolan Yonghui ang kanyang habang buhay at nabasag ang mga kuko ni Wei Zhenchen. Nagkunwari ang Old Tree na hindi makapag-react, na nagpapahintulot kay Nolan Yonghui na makatakas. Brat, papatayin kita. Hindi naghinala si Nolan Xiong at diretsyong bumaba. Magandang timing.
Kumislap ang mga mata ni Yezuan habang nakaharap kay Nolan Xiong. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglaslas pababa. Isang malaking labanan ang sumiklab. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Kabanata 1447. Sa normal na mga pangyayari, ang mga eksperto sa Profound Life Realm ay walang pakialam sa mga eksperto sa Immortality Realm Level 9. Ang mga eksperto sa Immortality Realm Level 9 ay parang mga langgam sa kanilang mga mata. Gayunpaman, ang lakas ni Yezuan ay hindi masasabing karaniwan. May kakayahan siyang patayin si Nolan Xinghui sa isang iglap. Dagandong, isang alon ng hangin ang hamampas sa larangan ng digmaan. Sa Nolan Bing at sa puso ng iba, tiyak na mabibihag ni Nolan Xiong si Nolan Xinghui. Gayunpaman, hindi lumitaw ang eksenang inaasahan nila. Si Yezuan ay talagang pantay na naitugma kay Nolan Xiong. Pumunta ka. Nang makita ito, nagmamadaling lumabas si Nolan Yungjia. Nagmadali ring lumabas sina Nolan Bing, Nolan Jia, at ang natitirang eksperto sa Profound Life Realm. Si Nolan Yungjia at ang isa pang tao ay pumunta upang patayin ang Old Tree at Wei Zhenchen. Para naman kay Nolan Bing at Nolan Jia, tumulong sila sa unang ninuno, si Nolan Xiong. Gayunpaman, sa sandaling ito, bang! Biglang may pumasok na ingay sa tenga ng lahat. Mula sa gilid ng kanilang mga mata, nakita nilang biglang sumabog ang ulo ni Nolan Yungjia. Ang kanyang bangkay ay nahulog mula sa langit. Anong nangyari? Paano napatay si Nolan Yungjia sa isang iglap? Nang malinaw nilang makita, natuklasan nilang ang umatake ay si Nolan Yunhui. Pinatay ni Nolan Yunhui si Nolan Yungjia. Paano ito naging posible? Yunhui, ikaw. Nagulat ang ibang eksperto sa Profound Life Realm mula sa Nolan family. Hindi niya akalain na sasalakayin talaga ni Nolan Yunhui ang sarili niyang mga tao. Gayunpaman, agad silang nag-react. Siguradong kinilig si Nolan Yunhui. Gayunpaman, si Nolan Yunhui ay isang eksperto sa Rebirth Realm. Bagamat wala siyang 6 na buntot, hindi siya isang taong makokontrol ni Yezuan. Kung ito ay isang ordinaryong soul eye, tiyak na hindi ito magagawa ni Yezuan. Gayunpaman, mayroon siyang Immortal Eye Unicorn bloodline sa kanyang katawan, kaya halos hindi niya ito magawa. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang pagkamatay ni Nolan Yungjia ay nagbigay kay Yezuan ng malaking layunin ng pagpatay. Kasabay nito, tumaas din ang kanyang lakas ng 30%. Ito ay dahil nagsimula na si Yezuan ng pista ng pagpatay. Wei Zhenchen, Old Tree, Nolan Yunhui, patayin ang huling tao. Agad namang nag-utos si Yezuan sa 3 lalaki. Sa pagtutulungan nilang 3, kahit sunugin ng kabilang partido ang kanyang habang buhay, magagawa pa rin nilang harapin siya sa loob ng 3 galaw. Hindi maganda, Bingir, Ajia, pumunta kayo at tumulong. Nagbago ang mukha ni Nolan Xiong, at wala siyang oras na malungkot at nagmamadaling sumigaw. Nang marinig ito ni Nolan Bing at Nolan Jia, agad silang tumalikod at umalis, ngunit wala itong silbi. Natirang alam, sa isang kisap mata, ang matandang puno ay dumating sa likod ng huling tao at naglabas ng suntok. Ang galaw na ito ng residual flame ay sadyang napakalakas. Imposibleng mag-ingat. Bang! Ang huling eksperto sa Rebirth Realm ay hindi naiwasang mapaso. Alam niyang kailangan niyang lumabas sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang kabilang partido ay 3 laban sa 1. Kahit nasunugin niya ang kanyang habang buhay, hindi siya makakahawak ng matagal. Higit pa rito, sinusunog din ni Nolan Yunhui ang kanyang habang buhay. Wala pang 3 round, ang taong ito ay direktang napatay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sa kanyang pagkamatay, tumaas ang layunin ng pagpatay ni Yezuan. Kasabay nito, tumaas din ng 30% ang pista ng pagkatay. Gayunpaman, hindi ito ang pinaka-nakakagulat na bahagi. RIP. Sa malutong na tunog, ang espada ni Nolan Yunhui ay tumagos sa sarili niyang puso. 3 eksperto sa Rebirth Realm ang nahulog sa loob ng 5 segundo. Dahil dito, nadouble ang Fist of Slaughter ni Yezuan. Doble, matanda, patay, nakarne ka. Habang nabigla si Nolan Xiong, biglang naglunsad ng pag-atake si Yezuan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Isang gintong nagniningas na dragon ang umungal.
Sina Lanshong ay halatang mas mabagal sa isang beat. Gayunpaman, isa pa rin siyang eksperto sa second-level Profound Life Realm, kaya nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, ang pag-ataking ito ay nagdulot ng epekto. One hit one kill. Ding! Nag-trigger ang host ng one hit one kill effect. Ang gininto ang nagniningas na dragon ni Yezuan ay agad na bumagsak sa depensa ni Lanshong. Hindi nito naubos ang kahit isang kaunting kapangyarihan nito, na nagpapahintulot kay Lanshong na ganap na masipsap ang pinsala mula sa gintong nagniningas na dragon. Agad na natunaw ng nagliliyab na apoy ang mga kalamnan, buto, balat, at laman ni Lanshong. Sa isang kisap mata, si Lanshong ay nasunog, walang naiwan. Hindi niya inaasahan na pagkatapos masunog ang 20 taon ng kanyang buhay, hindi pa rin niya mapipigilan ang pag-atake ni Yezuan. Hindi lang iyon, kahit si Yezuan ay hindi inaasahan na ang kanyang pag-atake ay mag-trigger ng one-hit one-kill effect. Bagamat hindi nailapat ang epektong ito sa katawan ni Lanshong, madali itong nakalusot sa depensa ni Lanshong. Sa makatuwid, si Lanshong ay agad na pinatay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog, at ang layunin ng pagpatay kay Yezuan ay tumaas. Sa pagkamatay ni Lanshong, tanging ang trio ni Yezuan at ang Mysterious Underworld Duo ang naiwan sa larangan ng digmaan. Unang Elder, ito ay imposible. Panipi, nagulat si Lanbing at Lanjia. Si Lanshong ang pinakamalakas sa Shadow Fox Clan. Kahit na humarap sa 5 eksperto sa First Level Profound Life Realm, madali silang mahawakan ni Lanshong. Ngunit ngayon, siya ay talagang pinatay ni Yezuan sa isang iglap. Ngayon lang, kumikislap ang gintong apoy na dragon. Natatakot ako na ang kapangyarihan ay hindi natin kayang tiisin. Napansin ito ng matalas na mata na si Lanjia, ngunit wala na siyang oras para mag-isip patungkol dito. Sa pagkamatay ni Lanshong, ang Nalan clan ay mayroon na lamang 2 eksperto sa Rebirth Realm na natitira. Hindi nila kayang labanan si Yezuan. Ate, fair na. Agad na umalis si Lanjia kasama si Lanbing. Ngunit bago pa sila makatalikod, naharang na sila ng matandang puno at Wei Zhenchen. Hinahabol ni Yezuan sina Lanbing at Lanjia mula pa noong siya ay nasa Nether Passage Realm. Pagkatapos noon, dumaan siya sa Fulfillment Realm, sa Fragmentation Realm, sa Nirvana Realm, at sa Immortality Realm. Sa panahong ito, maraming beses nang nasa panganib ang Mysterious Underworld Duo at Yezuan. Ngayon, sa wakas ay oras na para wakasan ito. Mo Xiaoyi, hintayin mo ako sa lugar ni Huang Quan. Ngayon ang araw na ipaghihiganti kita. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan. Ang kanyang mga salita ay nahulog sa mga tainga ng Mysterious Underworld Duo. Si Mo Xiaoyi ang kanilang kaaway. Bagamat namatay siya sa mga kamay ni Yezuan sa huli, si Yezuan ay nangako na papatayin ang Mysterious Underworld Duo bago niya pinatay si Mo Xiaoyi. Pagkatapos ng araw na ito, sa wakas ay makakapagpapahinga na si Mo Xiaoyi. Fair na, hindi na nagsalita pa si Lanjia at umalis ulit kasama si Lanbing. Alam niya na kailangan nilang lusutan si Wei Zhenchen at ang blockade ng Old Tree. Kung hindi, mamamatay sila dito. Gusto mong umalis. Manatili ka. Si Yezuan ay agad na naging isang sinag ng liwanag at tumangay patungo sa dalawa. Pagkatapos ng kamatayan ni Lanshong, ang kanyang amplification ay tumaas mula sa 2 beses hanggang 100. At 60 beses. Ang bilis niya ay nalampasan na sina Lanbing at Lanjia. Sa isang kisap mata, naharang niya sina Lanbing at Lanjia. Hindi ka makakatakas. Isuko mo ang pagtutol at sabihin ang iyong huling salita. Kabanata 1448. Gayunpaman, kahit na hindi na-trigger ang one-hit kill effect, mapipigilan lamang ni Lanshong ang pag-atake. Sa oras na iyon, kakailanganin lang ni Yezuan na gamitin muli ang Death Hunt Command at ang Eye of Assassination. Mamamatay si Lanshong maya-maya. Kahit si Lanshong ay hindi nakaiwas sa kutsilyo ni Yezuan. Hindi kaya ni Lanbing at Lanjia. Gusto ko lang malaman kung sino ka. Nagngangalit si Lanbing at nagtanong. Sa kanyang opinyon, hindi maaaring maging ordinaryong tao si Yezuan na may ganoong talento. Malamang na isa rin siyang reincarnator. Naalala ko na naitanong mo na ito dati. Minsan na rin akong sumagot. Hindi ako reincarnator.
Pagkatapos magsalita ni Yesuan, dahan-dahan niyang itinaas ang Scarlet Flame Sword sa kanyang kamay at sinabing, kung ito na ang huli mong mga salita, mangyaring samahan si Mo Xiaoai sa impyerno. Pagkatapos niyang magsalita, sumipol ang hangin. Isang malaking gintong apoy na dragon ang nilamon silang dalawa sa bilis na hindi nila kayang iwasan. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Dalawang system notification ang tumunog sa isip ni Yesuan. Sa wakas ay pinatay ni Yesuan sina Nolan Bing at Nolan Jia. Ang kamatayan ni Mo Xiaoai ay naipaghiganti sa wakas. Ding! Nakumpleto ng host ang isang random na gawain. Natutunan ng host ang Void Special Positioning. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yesuan na mapangiti. Mukhang patay na talaga sina Nolan Bing at Nolan Jia sa pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang Void Special Positioning para markahan si Wei Zhenchen at pagkatapos ay ginamit niya ang Eyes of the Void. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa likod ni Wei Zhenchen. Ang Void Special Positioning ay talagang isang gumagalaw na Void Special Positioning. Mula ngayon, malayang makakapag-teleport si Yesuan sa Wei Zhenchen, sa Old Tree, o sa panig ni Luo Luo. Pagkatapos, nilinis niya ang larangan ng digmaan. Pagkatapos niyang kolektahin ang lahat ng interspatial ring at suriin ang mga ito, nalaman niyang walang kayamanan sa loob. Kakaiba iyon, matagumpay na nabawi ni Nolan Bing at Nolan Jia ang kanilang mga katawan. Ibig sabihin ay nakuha na sana nila ang kayamanan. Bakit walang kayamanan? Labis na nagulat si Yesuan. Nagpatuloy siya sa pag-check. Nahulaan niya na ang kayamanan ay isang bagay na hindi gaanong mahalaga na hindi niya nakita. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kakaibang enerhiya ang biglang bumangon mula sa katawan ni Nolan Bing at Nolan Jia. Young Master, tingnan mo. Biglang paalala ng matandang puno sa kanya. Napaisip si Yesuan at tumingin upang makita ang puting usok na tumataas mula sa katawan ni Nolan Bing at Nolan Jia. Ito ang kalooban ng reincarnation. Nagtaas siya ng kilay. Dati, nang mamatay si Mo Xiaoai, isang kakaibang malaking eyeball ang biglang lumitaw, katulad ng Eye of Death. Ito ay sinabi na ito ay tinatawag na mata ng reincarnation, at ito ay dalubhasa sa pagsipsip ng kalooban ng reincarnation. Ang reincarnations the reincarto to reincarnation. Ngayong lumitaw na ang kalooban ng reincarnation, nangangahulugan ba iyon na darating muli ang reincarnation city master? Bago pa makapag-react si Yesuan, isang napakalaking eyeball ang lumitaw sa kalangitan. Sa pagtingin sa mga pattern sa eyeball, ito nga ay ang mata ni Samsara mula noong araw na iyon. Lumitaw talaga, hindi alam ni Yesuan kung ang reincarnation ay na ito ay kabilang sa reincarnation city. Master, matapos lumitaw ang reincarnation eye, ang reincarnation wheels ni Nolan Bing at Nolan Jia ay lumutang patungo dito. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang malaking mata ang lumitaw. Ano? Ang pangalawang reincarnation ay, nagulat si Yesuan. Sa sandaling ito, mayroong isang reincarnation ay sa kanyang kaliwa at kanan. Biglang nagkatinginan ang dalawang reincarnation eyes. Tumigil sa pagbangon ng reincarnation wheels ni Nolan Bing at Nolan Jia. Nasa gitna sila, naglalaban ang magkabilang panig para sa reincarnation wheels. Tumaas ang isang kilay ni Yesuan at agad na naintindihan. Young Master, gusto ko rin makita, nagmamadaling sigaw ni Luo Luo sa planting space. Nang marinig ito, hindi nag-atubili si Yesuan at pinalabas si Luo Luo. Gayunpaman, pagkatapos lumitaw si Luo Luo, isa pang reincarnation ay ang lumitaw sa kalangitan. Ang pangatlo, oh my God, narinig ko na ang reincarnation ay isang napakabihirang mata sa mundo. Kaya nitong sumipsip ng kalooban ng reincarnator at ibalik ito sa may-ari nito. Ngayon, tatlong reincarnation eyes ang lumitaw ng sabay-sabay. Ito ay masyadong nakakatakot, hindi mapigilan ni Yesuan na kiligin. Ang tatlong reincarnation eyes ay parang tatlong paa ng tripod na magkasalungat. Na-sandwich sa gitna ang reincarnation wheels ni Nolan Bing at Nolan Jia. Ang tatlong panig ay tila hindi gumagalaw, ngunit sa katunayan, sila ay lihim na nakikipaglaban para sa pagmamay-ari ng dalawang reincarnation wheels. Kayong dalawa, may first come first serve rule. You are violating the rules. Bigla, ang reincarnation ay naunang lumitaw ay nagpalapot sa imahe ng isang tao.
Matapos marinig ang boses na ito, ang katawan ni Yezuan ay nanginig ng husto. Nakilala niya ang boses na ito. Ang Reincarnation City Master. You can't say that. I need this too. I can't give it to you. Nang lumitaw ang pangalawang mata ng reinkarnasyon, nabuo rin ang anino ng isang magandang babae. Matapos makita ang hitsura ng babaeng ito, si Yezuan at ang iba pa ay nanginig ng husto. Ang babaeng ito ay mula sa Fox Charm Clan. Mayroon siyang pares ng tenga ng fox at siyam na buntot ng fox. Gayunpaman, ang kanyang balahibo ay kulay abo, na medyo bihira sa fox tribe. Kasabay nito, pagkatapos makita ang imahe ng babaeng ito, nagsimulang kumulo ang dugo ni Luoluo. Luoluo, anong problema? Naramdaman ni Yezuan ang abnormalidad ni Luoluo at nagmamadaling nagtanong. I don't know. Ewan ko ba kung bakit kumukulo ang dugo sa katawan ko. Iyon daw ang dulot ng babaeng to. Nagmamadaling umiling si Luoluo. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mukha ng magandang babae. Gayunpaman, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng pagiging pamilyar sa babaeng ito. Sa oras na ito, ang ikatlong reincarnation ay nag-condense ng isang figure. Isa itong matanda na may puting buhok. Reincarnation City Master, Reincarnation Fox. Pareho kayong nasa Land of Reincarnation sa loob ng hindi mabilang na taon at nakatanggap ng hindi mabilang na reincarnation wheels. Hindi pa ba sapat iyon? Sabi ng matanda na may puting buhok. Haha, Reincarnation Venerable, kung magkaiba tayo ng posisyon ngayon, susuko ka ba? Biglang tumawa ang Reincarnation City Master. Kung ganoon, maglaban tayo ng patas. Bumantong hininga si Reincarnation Venerable. Sige, patas na kompetisyon. Nagkatinginan ang lalaki at babae. Sa susunod na sandali, ang dalawang reincarnation ay sa itaas ng kanilang mga ulo ay biglang lumingon at itinuon ang kanilang atensyon sa reincarnation ay sa itaas ng ulo ni Reincarnation Venerable. Ano? Nagulat si Reincarnation Venerable. Agad na nabasag ang kanyang imahe, at ganoon din ang reincarnation ay sa itaas ng kanyang ulo. Naloko kami. Haha, tatlong tao, dalawang. Reincarnation wheel. Imposibleng hatiin ito. Gayunpaman, sapat na ang isang mas kaunting tao. Panipi. Kabanata 1449. Okay. Tumango ang magandang babae at hinigop ang reincarnation wheel ni Nolan Bing. Ang reincarnation wheel ni Nolan Jia ay hinigop ng Samsara City Master. Maaari nilang hatiin ito ng pantay-pantay. Dalawa lang sila sa Land of Reincarnation. Ang Samsara Supremacy ay tumaas lamang nitong mga nakaraang taon. Paano nila ito nahahati ng pantay-pantay? Sa sandaling ito, sinulyapan ng Samsara City Lord ang apat na grupo ni Yezuan mula sa gilid ng kanyang mata at itinaas ang kanyang kilay. Young man, we meet again. Gaano na ba katagal? I never thought that you will actually improve to such an extent. Pagkatapos ng kamatayan ni Mo Xiaoye, ang Samsara City Master ay hindi bumuo ng isang multo at nagsalita lamang. Naalala ni Yezuan na sinabi ng Samsara City Master na hindi siya muling nagkatawang tao. Nangangahulugan ito na mayroon lamang tatlong mga posibilidad. Isa, mali ang naramdaman ng Samsara City Master. Dalawa, ang mga tagumpay ni Yezuan ay hihigit pa sa Samsara City Master. Tatlo, ang katawan at kaluluwa ni Yezuan ay masisira o siya ay magiging isang ghost spirit. Ngayon tila ang mga tagumpay ni Yezuan ay hihigit pa sa Samsara City Master. Pagbati, Senior, naikuyong ni Yezuan ang kanyang mga kamao. Ang reincarnation wheel mula sa huling pagkakataon at ang reincarnation wheel na ito ay nauugnay sa iyo. Kung may pagkakataon ka sa hinaharap, maaari kang pumunta at bisitahin ako. Ngumiti ang Samsara City Master. Salamat, Senior. Nagpasalamat si Yezuan sa Samsara City Master. Tinansya niya na ang Samsara City Master ay hindi bababa sa isang eksperto sa Samsara Realm. Ito ay isang super expert na nalampasan ang Profound Death Realm. Tumango ang Samsara City Master at tumingin sa babae. Xingir, mukhang kamag-anak mo itong little fox. I'll take my leave. Okay. Tumango ang babae. Ang Samsara City Master at ang Eye of Reincarnation sa itaas ng kanyang ulo ay naging kawalan. Ngayon, ang Reincarnation Fox na lang ang natitira. Napansin na niya si Luoluo sa simula, ngunit abala siya sa pakikipaglaban para sa Reincarnation Wheel. Sa wakas nandito ka na.
Tumingin ang babae kay Luoluo at dahan-daang sinabi. Nagtatakang tanong ni Luoluo, Senyor, kilala mo ba ako? Oo, tumango ang babae. Hindi lang tayo magkakilala, pero sobrang pamilyar din tayo sa isa't isa. Ako ang nag-reincarnate sa'yo. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, maging si Luoluo, Yezuan, o Shu, o Wei Zhenchen, lahat sila ay labis na nabigla. Reincarnator din ba si Luoluo? Ito, hindi rin naglakas loob na paniwalaan ito ni Luoluo. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, nadama niya na posible ito. Masyadong marangal ang bloodline sa kanyang katawan. Marahil siya ay isa sa mga pinakamahusay sa lahi ng Fox. Higit pa rito, siya ay ipinanganak na may dagdag na bangkos ng gininto ang buhok sa buntot. Ito ay lubhang kakaiba dahil siya ay isang puting Zoro. Dati, akala niya ay dahil sa kanyang ninuno, ngunit ngayon, tila ang buntot ng gintong buhok sa buntot ay malamang na ginawa ng babaeng ito, dahil siya ang tumulong kay Luoluo na muling magkatawang tao. Ngunit bakit gusto ni Luoluo na muling magkatawang tao? Malamang marami kang tanong sa puso mo ngayon, pero hindi pa oras para malaman mo ang mga iyon. Nang matapos magsalita ang babae ay marahang iwinagayway nito ang kamay. Sa susunod na sandali, ang siyam na buntot sa likod ni Luoluo ay biglang bumukas. Ang eksenang ito ay natakot sa mga angkan ng Shadow Fox na nanunood mula sa malayo. Nine Tails. Ang batang babae na napakahirap nilang mahuli ay talagang naging isang nine-tailed fox. Gayunpaman, wala ito kumpara sa babaeng may Eye of Reincarnation. Whoosh! Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang buntot ng gininto ang buhok sa buntot na nakatago sa buntot ni Luoluo. Pagkatapos, diretso itong pumasok sa katawan ni Luoluo. Ano? Nagulat si Yezuan. Ang gininto ang buhok sa buntot ay pumasok sa katawan ni Luoluo. Hindi kaya may nangyaring masama. Gayunpaman, nag-o-overthink siya. Matapos makapasok ang gininto ang buhok sa buntot sa katawan ni Luoluo, nagsimulang mag-mutate ang mga buntot ni Luoluo. Sa nakaraang mutation, lumaki si Luoluo ng 9 na buntot, at ang isa sa mga ito ay naging ginto. At sa pagkakataong ito, 2 sa 7 puting buntot ang aktwal na nagsimulang maging ginto. Sa huli, naging fox si Luoluo na may 3 gintong buntot at 6 na puting buntot. Medyo kakaiba ang itsura nito. Your realm is not high enough. This is the only way. Napabuntong hininga ang babae. Sa pagkakataong ito, bagamat nag-mutate si Luoluo, hindi nagbago ang bloodline ng Immortal Eye Unicorn ni Yezuan. For some reason, hindi niya alam. Gayunpaman, medyo bumuti si Luoluo. Ding! Nakagawa ng tagumpay si Luoluo. Kasalukuyang nasa Immortality Realm Level 9. Ding! Nakagawa ng tagumpay si Luoluo. Kasalukuyang nasa Profound Life Realm Level 1. Pagkatapos ng dalawang magkasunod na notification sa system, biglang tumaas ang aura ni Luoluo ng higit sa 10 beses. Nagulat si Yezuan sa eksenang ito. Si Luoluo ay biglang tumalon ng 2 antas. Gayunpaman, hindi ito ang ikinagulat ni Yezuan. Si Yezuan ay kasalukuyang nasa Immortality Realm Level 9. Maliban kay Wei Zhenchen, hindi malalampasan ni Luoluo at ng Old Tree ang Immortality Realm. Gayunpaman, nakalusot si Luoluo sa Profound Life Realm Level 1 tulad ni Wei Zhenchen. Sa sandaling ito, walang kamalay-malay na sumulyap si Yezuan kay Luoluo at napagtanto na nalagpasan din ni Luoluo ang mga tanikalan ng kaharian. Sa hinaharap, kapag nakapasok si Yezuan sa Profound Life Realm Level 9, maaari silang makapasok sa Profound Death Realm ng maaga. Gayunpaman, maaari lamang silang makapasok sa Profound Death Realm Level 1. Kami ay kumita. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang densidad ng bloodline sa aking katawan ay tumaas ng husto. Ang aking kakayahan sa pagsipsip at pagpino ng Yuan Qi ay tumaas ng malaki. Nagningning ang mga mata ni Luoluo. Biglang kumislap ang balahibo niya, at naging golden fox siya. Ito ay isang pagbabagong anyo. Si Luoluo ay sumanib sa gininto ang balahibo ng buntot. Ngayon, malayang nakakapag-transform si Luoluo. Si Yezuan ay labis na nabigla at nagmamadaling nagtanong sa kanyang isipan. Young Master, I can transform freely now. Hindi ko na kailangan pang gumamit ng golden tail fur. Gayunpaman, may limitasyon sa oras, sagot ni Luoluo. Dati, ang golden tail fur ay isang consumable item.
Sa tuwing ginagamit ito, wala na. Ngayon, ito ay katumbas ng isang kasanayan na may oras ng cooldown. Ang lakas ni Luo ay tumaas. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagsalita ang ginang sa kakaibang tono, kakaiba iyon. Bakit nasa profound life realm lang siya? Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng labis na pagkagulat ni Yezuan at ng iba pa. Bakit nasa profound life realm lang siya? Posible kayang direktang itaas ng babae ang lakas ni Luo sa profound death realm? O ito ba ay ang samsara realm? Langit. Gusto ni Yezuan na magpakamatay. Kung siya ay nasa profound life realm level 1, hindi ba maaabot ni Luo ang profound life realm level 9 sa isang iglap? Napakalaking kawalan. Kalimutan mo na ito. Profound life realm ito ay. Umiling ang ginang at sinabing, hindi pa oras para malaman mo ang tungkol sa background mo. Halika sa 100 Fox Manor sa kanluran ng Land of Reincarnation. Hihintayin kita doon. Daang Fox Manor. Nang marinig ni na Yezuan at Luo ang pangalang ito, hindi nila maiwasang tumingin sa isa't isa. Ang pangalang ito ay lubhang hindi pamilyar. Gayunpaman, ang 100 Fox Manor ay nasa kanluran ng Land of Reincarnation. Dati, hinanap nila ang Old Immortal Tianju. Sinabi ng huli na kung gusto nilang malaman ang tungkol sa bloodline ni Luo, maaari silang pumunta sa kanluran ng Land of Reincarnation. Kabanata 1450. Hihintayin kita. Bago pa makapagtanong si Luo, biglang sinabi ng babae ang mga salitang ito at nawala. Ang tatlong mata ng reinkarnasyon ay nawala lahat na parang hindi sila nagpakita. Naiwan si Yezuan at ang iba pang tatlong tulalang tao pati na rin ang mga bangkay. Si Yezuan ay wala ring magawa. Dahil magkakilala sila, bakit hindi nila siya binigyan ng magandang bagay at umalis na lang ng ganoon? Gayunpaman, nadama niya na ang relasyon sa pagitan ng Fox of Reincarnation at Luo ay hindi ganoon ka-simple. Kasabay nito, nagulat din siya na si Luo ay isang reincarnator. Hindi ko inaasahan na ang batang babae na ito ay isang reincarnator. Nagtataka ako kung gaano siya kalakas sa kanyang nakaraang buhay. Laking gulat din ng Old Tree. Sino ang mag-aakala na ang isang 16 na taong gulang na si Luo ay magkakaroon ng ganoong background? Gayunpaman, ito ay may katuturan kapag naisip niya ito. Napakalakas ng Heaven-loathing Fox bloodline at napakaraming miyembro ng Fox clan sa mundong ito. Paano siya naging ordinaryo? No wonder I have inherited memories. Isa rin akong reincarnator. Gayunpaman, bakit wala akong alaala sa nakaraang buhay ko? Tanong ni Luo. Karamihan sa mga reincarnator ay malalaman ang pagkakakilanlan ng kanilang nakaraang buhay kapag nagising na nila ang kanilang mga minanang alaala. Gayunpaman, ang mga minanang alaala ni Luo ay walang anumang alaala ng kanyang nakaraang buhay. Mayroon lamang ilang mga kasanayan sa martial arts at ilang kaalaman. Ito ay medyo kakaiba. Siguro tinatakan ito ng Fox of Reincarnation noong tinulungan kanyang muling magkatawang tao. Huwag kang matakot, malalaman natin kapag nakarating na tayo sa 100 Fox Manor. Sabi ni Yezuan habang hinahaplos niya ang buhok ni Luo. Matapos malaman na si Luo ay isang reincarnator, naramdaman niyang naka-jackpot na siya. Marahil si Luo ay isang napakalakas na eksperto sa samsara realm sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, nang gumawa siya ng kontrata kay Luo, isa lamang siyang supreme being. 3 sovereign disasters pa rin siya ng supreme being na malayo sa manifestation realm. Sa oras na iyon, hindi niya akalain na may ganoong background si Luo. Kung alam niya noon, malamang nadurog na ang puso niya sa takot. Gayunpaman, ang pagbabago ni Luo sa pagkakataong ito ay hindi inaasahan ng lahat. Orihinal na inakala ni Yezuan na ang Eyes of Reincarnation ay mawawala pagkatapos makuha ang Reincarnation Wheel. 100 Fox Manor, hindi ko pa ito narinig. Ang Fox of Samsara ay tila eksperto sa Samsara realm, ngunit napakalayo pa rin niya sa atin. Umiling ang matandang puno at sinabi, kasalukuyan lang silang nasa profound life realm. Sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa ika-9 na antas ng profound life realm ay makakalusot sila sa profound death realm. Pagkatapos lamang na makapasok sa ika-9 na antas ng profound death realm ay makakarating sila sa samsara realm. Sa anumang kaso, sila ay masyadong mahina ngayon. Let's take it one step at a time. We just need to ask around along the way.
Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, swish! Biglang, isang matalim na tunog ng pagbagsak sa hangin ang bumagsak sa pandinig ng lahat. Bang! Pagkatapos ng tunog na ito, nagkaroon ng malakas na ingay. Ano ang sitwasyon? Biglang lumingon si Yezuan at ang iba pa at nakita ang isang haligi ng liwanag na pumapaitaas sa kalangitan. Ang haligi ng liwanag na ito ay tumataas mula sa Scarlet Flame Mountain Range, diretsyong tumatagos sa mga ulap. Young Master, parang may lumitaw na kayamanan. Nagningning ang mga mata ni Luo Luo habang masaya niyang sinabi. Ngayon, talagang isang masayang araw. Ngayon, ang lakas ni Yezuan at ng iba ay bumuti ng husto. Pinatay pa nila sina Nolenbing at Nolenjia para ipaghiganti si Mo Xiaoai. Maging si Luo Luo ay muling nagbago. Higit sa lahat, nakumpirma nila ang pinagmula ni Luo Luo. Ngayon, isa pang kayamanan ang lumitaw. Napakasaya talaga ng araw na iyon. Young Master, hindi mo nakita ang kayamanan sa interspatial rings ng mga taong ito. Baka hindi rin nila ito nakita. Sa pagkakataong ito, lumitaw na ang kayamanan. Bahagyang ipinikit ni Old Tree ang kanyang mga mata. Sa katunayan, naisip din ito ni Yezuan. Agad niyang sinira ang kawalan at sinabing, pumasok tayo at tingnan. Paano nila makaligtaan ng kayamanang lumitaw? Noong una, gusto ni Yezuan na magsagawa ng soul search, ngunit magtatagal ito, kaya nagpa siya si Yezuan na tingnan muna. Kung ito talaga ang kayamanan na maaaring magpapahintulot sa mga tao na muling magkatawang tao, ito ay magliligtas sa kanila ng oras ng isang soul search. Kaagad, muling dumating si Yezuan at ang iba pa sa Scarlet Flame Mountains. Malapit ang light beam, kaya mabilis na sumugod si Yezuan. Gayunpaman, hinaranggan siya ng isang layer ng milky white light film. What a strong aura of life! Kapag may pumasok na nasugatan, gagaling agad ang mga sugat nila. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang layer ng light film na ito ay ang mysterious life chi. Gayunpaman, dahil ito ay masyadong malakas, hindi siya nang ahas na pumasok dahil natatakot siyang sumabog siya tulad ng Flame Demon Emperor. Young Master, papasok ako at titingnan ko. Matapos magsalita ang Old Tree, diretso itong sumugod sa layer ng puting light film. Gayunpaman, bago ito makalayo, narinig ni Yezuan ang dalawang notification ng system. Ding! Patay na ang espiritu ng abo. Ding! Ang espiritu ng abo ay muling nabuhay. Sai, sumabog talaga dahil sa malakas na mysterious life chi. Kung ganito, paano tayo papasok? Walang magawa ang Old Tree. Hindi magandang bagay na masyadong malakas ang mysterious life chi. Hindi lang iyon, ngunit mayroon ding isang layer ng mysterious death chi sa likod ng mysterious life chi. Kahit na dumaan tayo, hindi tayo makapasok. Hindi napigilan ni Yezuan na sabihin. Ang mahiwagang buhay na chi ay gumaling, at ang mahiwagang kamatayan chi ay nabubulok. Halos natitiyak ni Yezuan na ang kayamanan na nahukay sa pagkakataong ito ay ang kayamanan na maaaring magpapahintulot sa mga tao na muling magkatawang tao. Ang kayamanang ito ay dapat maglaman ng parehong mysterious life chi at mysterious death chi para balansehin ang mysterious life at death chi sa katawan at payagan ang mga tao na muling magkatawang tao. Gayunpaman, paano siya lalapit sa lugar na ito at makukuha ang kayamanan na iyon? Maghihintay lang kaya sila? Nga pala, maaari kang makipagpalitan ng mga item na kumukolekta ng mysterious life chi at mysterious death chi. Biglang naisip ito ni Yezuan at gumastos ng malaking halaga ng Super Devo Uring Crystals para ipagpalit sa tinatawag na Life and Death Retriever. Maaaring kolektahin ng Life and Death Retriever na ito ang Mysterious Life Chi at Mysterious Death Chi at gamitin ang mga ito para sa cultivation. Pagkatapos, kinuha ni Yezuan ang Life and Death Retriever. Ang Life and Death Retriever na ito ay parang vacuum cleaner. Kapag na-activate na ito, nagsimula itong mangolekta ng Mysterious Life Chi. Wow! Napakaraming Mysterious Life Chi. Kung mayroon ako nito, mabilis na tataas ang cultivation level ko. Hindi napigilan ni Luo Luo na mapasigaw nang makita niya ang bilis ng pagkolekta ng Life and Death Retriever ng Mysterious Life Chi. Si Wei Zhenchen ay isang omnipotent weapon at hindi kailangan ng Mysterious Life and Death Chi. Ang lumang puno ay ang espiritu ng abo at hindi nangangailangan ng mahiwagang buhay at kamatayan chi. Si Yezuan ay umasa sa paglamon sa level up,
kaya hindi niya kailangan ang mysterious life and death chi. Sa makatuwid, si Luo-Luo lamang ang maaaring gumamit ng mysterious life and death chi. Ang mahiwagang buhay na chi ay nakipag-ugnayan sa isa't isa at mabilis na naabsorb ng life and death retriever ni Yezuan. Sumunod ay ang mysterious death chi. Kung ang isang tao sa ibaba ng rebirth state ay humipo ng kahit kaunti sa mysterious death chi na ito, sila ay magiging abo, lalo pa ang karamihan dito. Ang mahiwagang buhay chi na ito at mahiwagang kamatayan chi ay sapat na para linangin ni Luo-Luo ng mahabang panahon. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Hindi nagtagal, nakolekta ang mysterious death chi at inilagay ni Yezuan ang life and death retriever sa devouring space. Young Master, may tao.